Hello. Hello. All right, mga kaplastik. At ito, meron akong mga public announcement. At hindi naman to importante para sa inyo mga kaplastik. Baga, magtataka kayo mga kaplastik ay may mga ilang araw na rin akong hindi nakakapag-content mga kaplastik. Kasi nga, gawa ng pinag-aandaan ko na po yung school year ko. At mag-aaral na po ako kasi bilang isang Bachelor Science Information Technology. Aaralin ko rin kasi yun mga kaplastik, gawa ng lumapit kasi sa akin yung swerte sa buhay mga kaplastik. Na meron akong naging isang customer mga kaplastik na natuwa siya sa performance ko way back, mga almost 2 years ago na po. Kasi nga, matagal na rin po yun. Mag 1.5 year, ganun. Kasi, ang system noon, nangyari nung mga araw na yun, mga kaplastik ay, nag-assist lang naman ako sa kanya. Baga natuwa lang naman siya sa akin na hindi ko naman i-expect na tinanong lang naman niya na kung ano na natapos kong pag-aaral. Sa kasamaan palad po, itong butiin yung si Bixu ay hindi po siya nakapag-aaral ng koleyo. High school graduate ako mga kaplastik. Pero nakapag-work naman po ako as a promodizer ng isang kumpanya. Baga hindi naman ko kinahihiya yung ganong klaseng trabaho. Kasi nga sa mundo natin dito sa Pilipinas, pag wala kang tinapos, wala kang kwentang tao. Nakikita ko naman yun mga kaplastik na ganun talaga ang nangyayari sa sirkulo ng mundo natin dito sa Pilipinas. Hindi kagaya sa ibang bansa na kahit na wala kang natapos, yung iba doon kahit na undergrad po sila ng high school ay nasa office po nagtatrabaho o kaya sa mga magagandang opisina, sa mga trabaho talagang pang-opisina na kung tutusin dapat dito ganun din. Pero dito sa Pilipinas, kung depende talaga sa grado mo, kung mababang klase ka lang, wala kang kwenta mga kaplastik kung tutusin. Baga yun, isang public announcement lang naman ito para sa mga nanonood ng aking YouTube channel na Kaplastik at sa Video Livestream PH na hindi nyo na po ako mapapanood na madalas. Siguro baka makasingit man lang ako ng isang content sa isang buwan para lang makonsistent ko lang yung monetization ko sa YouTube. Kasi once na hindi na makapag-content with it within 6 years, 6 months, not 6 years, 6 months po na hindi ako makapag-content straight, madedemonetize kasi yung channel. Pero pipilitin ko mga kaplastik na makasingit man lang ako kahit 2 video lang. Pero hindi naman to importante sa inyo kasi hindi naman talaga ako sikat na vlogger Baga, nagpapaalala lang naman po ako sa inyo na medyo magiging hectic na rin ako sa oras. At hindi ko na kasi kayang paghatiin yung oras ng pagbablog at mga sa work. At the same time, at ngayon, meron na akong aral. Hopefully, sana matapos ko po itong pag-aaral ko bilang isang IT. Kung meron man pala rin ng Diyos na makapagtapos ako, mas makakalipat ako sa mas magandang profesyon, mga kaplastik. Yung mas magandang profesyon na yun ay talagang sagot yun sa kahit papaano na kahirapan ng buhay. Hindi naman nawawala yan sa buhay natin, mga kaplastik, na may mga darating na times na talagang kinakapos tayo. Hindi tayo ganun kagandang mga sinasahod. The same time, yung mga ka-workmate mo, hindi rin makasundo. Hindi ko naman sa sinisiraan sila. Dahil meron naman talaga yan kahit saan ka magtrabaho. May mga toxic na talagang tao na kahit anong gawin mo talaga may ganun. Baga, hindi ko naman nilalahat. May mga mababait pa rin naman. Ganun na lang. Kasama sa buhay yan Hindi mo mapiplease ang sarili mo kung ayaw nila sa'yo. Kahit na mga bisor, wala naman akong sama ng loob sa kanila. Kumbaga, ayoko lang kasi na parang nangyayari kasi unjustified kasi yung nangyayari dyan sa loob
Baga, kahit saan ka naman magtrabaho, basta mga ganito, yung mga private sectors, wala eh. Meron talagang mga nag-aasal boss, di ba, mga kaplastic. Baga yung akin lang naman mga kaplastic, ina-anunsyo ko na sa inyo na baka hindi na ako makapag-content at di na ako makapag-upload ng mga topics about sa mga viral videos. Marami akong mga viral videos na nakikita sa Facebook na hindi ko na rin na i-content kasi nga kailangan ko ng sapat na research kung kailangan talagang pulido para hindi tayo magmukhang fake news kasi minsan nabiktima na rin ako ng fake news. Nag-content ako ng basta-basta tapos marami nang bash sa akin. Pero hindi naman ako nagdadamdam sa mga bashers. Kumbaga sila yung mga nagiging guide ko. Yung mga nagmumura dyan na mga ganun-ganun, mga hindi ganun, hindi tama yung mga pinagsasasabi mo. Di ba, hindi maiwasan yun eh, mga kaplastic eh. Kasi yung mga halimbawa, yung mga lumalabas sa social media, hindi naman nila agad nilalabas yung pinaka-origin ng pangyayari sa nangyaring viral na yun. Kaya ako, nagre-react lang naman. Kaya nga reaction video eh. Kumbaga, nire-react ko lang base sa mga nakikita natin o yung mga nababalita sa social media. Pero ganun pa man, eh, hindi maiwasan pa rin na may fake news na lumalabas mga kaplastic. Pero hopefully, sana sa mga susunod na buwan, September, October, maisingit ko man lang kahit isang video na meron akong at i-update ko rin naman kayo kung ano yung status ko sa college life ko, mga kaplastic. Baga, nakaka-excite na medyo nakakapangamba kasi tinatanong ko minsan ng sarili ko na baka kaya ko kaya tapusin yung kursong IT. Kasi never akong nakahawak ng computer sa buong buhay ko. Taga-bundok kasi ako. Hindi kasi actually, nung high school, umuso na yung mga Dota, yung Counter-Strike. Pero never ako talagang humipo ng computer. Bagamat mga kaklase ko lang na katingero, nakikitambay lang din ako dun. Pero hindi ko na-exipan. Kasi wala rin naman akong kabaon-baon na pera nun eh. Ang pinakamalaking baon ko lang nun, 5 piso. Kadalasan breadstick lang nung high school. Kaya kasi mahal kasi ang renta ng computer shop noon. Ang mahal na yung 10 piso dati isang oras. 20 pesos, ganun, isang oras na yun. Pero hindi ko, pinangihinayangan ko kasi isang bagsakan yung perang ganun, tapos ipanglalaro mo lang. Computer mo lang, tapos wala ka namang mapapala dun. Kaya hindi ako, illiterate ako sa computer, mga kaplastic. Kaya iniisip ko rin kung makakaya ko talaga siyang aralin since wala akong laptop. Ang hirap, di ba? Na yung kukunin mong kurso, wala kang ganun, wala kang kakayanan. Kaya hindi ko alam kung magagawa kong matapos yung Hopefully, tulungan ako ng Diyos na bigyan ako ng kakayanan ng Panginoon na makahawak ng computer at masagawa ko. Kasi one time sa sarili ko, sa isang supermarket, nakaya ko naman gamitin yung computer eh. Kasi pinapanood ko rin din yung mga gumagawa nun. Kasi nung gumawa sila ng shelf talker, yung shelf talker, kung alam nyo yun, yun yung price tag ng supermarket na makikita mo sa shelves ng mga bawat item na binibili mo like sabon, chichirya, ayun, mga ganon. Kung ano, yung nakikita yung malaking tag price, tawag doon shelf talker. Yun kasi yun, pinanood ko yung mismong gumagawa nun sa computer. Kung paano niya piniprint out, pine-encode, at piniprint niya ng ganon. Nagulat ako na yung ginagawa nila, nakakaya ko rin palang gawin. At may mouse pa yun. Never akong humawak ng computer pero may konti lang akong, konting kaalaman lang. Baga nakita ko lang naman sa mga magagaling na eksperto sa computer. Parang self-learner ba? Nakita ko lang yung ginagawa nila. Ngayon, bigla ko na lang yung nakita ko, parang na-adapt ko yung kakayanan nila. Yung parang kumbaga si Jing Prix ng Hunter x Hunter.
Baga pag nahipo ka ng nen ng kalaban mo, magagaya mo yung nen niya, yung kakayanan ng nen. Parang ganun yung utak ko eh. Kaya nakakabilib din, mga ka-plastic, na parang sa self-learner ako gumagaling. Yung parang pag gusto mo talagang aralin, maaaral mo. Yun yung maganda sa akin, mga ka-plastic. So hanggang dito na lang, medyo mahaba na rin yung mga sinasabi ko. Baga, ang public announcement ko is, medyo magtataka na kayo dahil bihira na lang din ako magko-content sa loob ng 3 o 4 na taon. Baka hindi na. Or else, baka minsanan na lang sa isang buwan. Kailangan din kasi ng video sa YouTube channel para ma-maintain ko yung monetization at hindi naman ma-demonetize. Sana ipagdasal nyo rin ako na makayanan kong tapusin ng kursong BSIT dahil siyempre para na rin sa future ko dahil lalo na yan, namatay ng aking tatay at malapit na rin sa stage na mag-isa na lang ako sa buhay kasi wala naman akong pamilya, asawa, di ba? Baga, pinifuture plan ko na po yung mga dapat kong gawin para sa sarili ko kasi hindi na tayo bata eh. Tumatanda na tayo. Pero hopefully kung may matanggap man ako ng isang kumpanya once na mag-apply ako sa profesyon ng IT, sana, swerte. Di kung wala, di tiyaga tayo sa pagiging promodizer kung wala. Pero ganun pa man, sana ipagdasal nyo na lang ako, mga fans ni Ka-Plastic at Video Livestream PH at sa mga nanonood neto na hindi ko subscriber o followers na sana isuportahan nyo ako at pagdasal nyo po na kaya kong tapusin ang lahat ng task na bilang isang estudyante. Kasi first time in ever na ako magiging college, makakakuha man lang ng konting degree. Maka-experience man lang, di ba? Sa mundong ibabaw na nakapag-college ako. So, hanggang dito na lang, mga ka-plastic. Sana, good luck na lang sa akin para sa pag-aaral ko. At hopefully na hindi ito ang magiging kahinat na ng buhay ko kasi hindi ako sikat na vlogger. Never akong yayaman sa ganitong profesyon dahil napaka-konti lang ng aking views. So, hindi nakakabuhay ng pamilya itong content ko, mga ka-plastic. So, hanggang dito na lang, mga ka-plastic. Last na to. Hanggang dito na lang. Good luck sa akin. Sana ipagdasal niyo po ako. And peace, mga ka-plastic. Bye. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.